Sa punto ito, makasap natin Secretary General ng Grupong Bayan na si Renato Reyes. To, morning! Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. At siyempre gusto nating malaman, yung pagtutol nyo dito sa deklarasyon ng Batas Militar sa Mindanao, ano yung pinakapunto nyo? Kasi yung mga taga-Marawi, yung ibang kapaligid na lungsod, parang welcome nila dahil may nararamdaman silang seguridad sa kanilang sarili. Bago ko sagutin yung nais ko sanang sabihin na kami ay mariing tumututol dun sa naging pag-atake ng grupong Maute, dun sa mga panununog, sa mga iba't ibang pasilidad. At naniniwala kami na pagpatay, dapat na mapigilan na ang paghasik ng lagim na yan. At may sapat na kapangyarihan ang gobyerno sa ilalim ng umiiral na batas para harapin ang banta ng Maute Group at ng mga affiliates nila. Having said that, hindi kami umaayon na martial law sa buong Mindanao ang magiging kasagutan sa problemang ito. Lalo't nga, lagpas na yan sa saklaw ng pinangyayarihan ng kaguluhan. At pangalawa, at mas mahalaga, historically kasi pwedeng abusuhin Yung armed forces noon at yung armed forces ngayon, iisa't parehong institusyon pa rin yan. Yung kapulisan noon at kapulisan ngayon, guilty pa rin sa mga pang-aabuso. So pag in-empower mo sila, lagpas-lagpas na kapangyarihan, malamang mangyayari yung abuso. Alam namin, nauntindihan namin yung pangamba ng ating mga kababayan. Ang sinasabi namin, the government has enough powers, kakayanan, ability to deal with the problem without resorting to martial law. Sabi nga ni Atty. Christian Monson, last resort daw yun, itong pagdeklara ng martial law. Pero nakapaloob naman yung mga limitasyon na, kumpara doon sa nagdaang Marcos regime nga, hindi pa sapat yung mga safety nets na itinakda mismo ng saligang batas. Well, ang isang safety net dyan, 60 days, Okay. Maraming maaaring mangyari sa loob ng 60 days. Pangalawa, yung checks and balances ng Kongreso at ng Korte Suprema. Sa ngayon, ang ating pakiramdam sa Kongreso, hindi sila gagalaw. Hahayaan lang nila ito. So, mawawala yung totoong checks and balance para siyasatin ng Kongreso. Ano ba talaga ang batayan ng martial law? Dahil yun ang hinihingi ng konstitusyon na siyasatin nila. Hindi pa natin alam kung ano magiging aksyon ng Korte Suprema. So, lahat po yan, uncertain pa yan, Ang nangangamba kami ngayon, meron nang nagaganap na parang mass arrest sa Davao, kinukuha yung mga tao na walang ID. You are parang guilty until you present an ID. That's not how the law is supposed to work. May mga kaibigan kami na hinarang sa Sultan Kudarat, 30 women. Isang oras silang interrogate at pinagkukuhanan ng picture. Yung mga ganyan, panimula pa lang yan ng mga insidente. Day 2 pa lang yan ng martial law. Hindi namin maisip po ano pang pwedeng mangyari sa loob ng 60 days sa ngalan nga ng pagsugpo dito sa terorismo. Pero kasi di ba yung pinapangambahan kasi dito, Nato, yung baka mag-spill over. At alam din naman natin talaga na maraming sympathizers. So, ano ba? Totoo yan. Well, sinasabi naman ng AFP ngayon na we have things under control. Contained na nila yung threat within Marawi City. So, talagang pag-iisipan mo, bakit kailangan pang pasaklawin, lagpas sa Marawi, dalhin sa buong Mindanao, at may babala pang Pangulo, pwedeng dalhin sa Visayas, pwedeng dalhin hanggang sa Luzon, hanggang sa buong bansa. What is the agenda behind that? Yun din ang aming tinatanong. Meron kayong kilos protesta? Sino ba yung mga sasama dyan? Well, doon sa akin, susundan ko yung kay Connie. Cha-challenge yung ba ito sa Supreme Court? Kasi yun ang sinasabi ng ilang constitutionalists, i-challenge to, Well, ang challenge ngayon sa dalawang paraan, Siyempre, yung challenge sa public opinion sa kalsada, tsaka yung challenge na legal. Kahit yung mga kasamahan namin sa Kongreso, they will also raise questions. Haharapin din ito sa loob ng Korte Suprema. Mamaya, yung pagkilos doon ay parang magbabala laban dun sa mga posibleng magiging abuso. At panawagan na maging vigilant. At pakikiisa din dun sa mga kababayan natin sa Marawi. So, it is 4 p.m. sa Menjola. We'll be joined by yung mga martial law veterans, mga Moro, mga Kristiyano, mga taga Mindanao, mga taga Luzon na naninindigan na kailangan din natin ng kapayapaan na nakabatay sa katarungan. Okay, maraming salamat. Secretary General po ng Grupong Bayan, si Renato Reyes.